Tumakas ng 8 taon, pinatay ang 11 tao, nakatakas sa pagtugis ng libu-libong pulis. Ang kabuuang halaga ng reward ay umabot sa mahigit 5.6 milyon. Ang mamamatay tao na si Zhang Qihan, na gumawa ng isang serye ng mga malulubhang kaso, ang pinakabantog na magnanakaw sa kasaysayan ng krimen ng China, at isa rin siyang karakter na si Zhang Qihan sa serye sa TV. Ako ay isang pulis ng krimen. Tumigil, ito ay isang lugar na pinamamahalaan ng militar. Ang desperado na si Zhang Qihan ay hayagang bumaril at pinatumba. Sa lugar ang isang naka-duty na bantay, at inagaw ang isang rifle na modelong 81, pagkatapos ay mabilis. Tumakas sa pinangyarihan bago pa man makarating ang mga pulis. Pagdating nila, nakasakay na siya sa bus pauwi, nakatingin sa bawat sasakyan ng pulis na mabilis na dumadaan sa kalsada. Ang kanyang mukha ay walang kahit kititing na takot. Sa halip ay kalmado, nang hindi karaniwan. Ang kamalayan sa kontrapanaktik ng masamang taong ito ay talagang napakalakas, kaya't nakakatindig balahibo. Tuwing natatapos siyang gumawa ng masama, siya ay naglalakad sa daan-daang kilometrong bundok, inuulit ang pagpapatunay na walang sumusunod sa kanyang likuran. Saka lamang siya tahimik na umuwi. Lahat ng mga tao ay nag-aakala na ang pag-atake sa mga pulis at pagnanakaw ng baril ay ang kanyang pinakamabigat na krimen, ngunit noong iyon, walang nakakaalam na ang malaking kaso na ito ay nagulat sa buong bansa, ay ang unang hakbang lamang sa kanyang sunod-sunod na plano ng krimen. Ang napakalubhang kasong ito ay agad na yumanig sa pambansang sistema ng seguridad. Ang grupo ng mga eksperto, pinamumunuan ng dalubhasa sa krimen na si Wu Ying, ay mabilis na pumasok sa Yuncheng. Dito, nais kong sabihin sa lahat na ang karakter na si Wu Ying sa serye ay hindi katang-isip, isa siya sa 8 tigre ng krimen. Ang tanyag na si Wu Guoqing. At ang Yuncheng sa serye ay ang Chongqing City sa totoong buhay. Samantala, isang malaking bilang ng mga espesyal na pulis at armadong pulis ay nagtipon na naglatag ng isang malawak na network na mahigpit. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga tao ay na kapag gumagawa ng krimen, si Zhang Qihan ay hindi lamang napakabilis kumilos, kundi itinatago rin ang kanyang sarili. Nang lubos sa pinangyarihan, nag-iwan lamang ng 2 bala. Hindi man lang alam ng mga pulis kung ano ang itsura ng sospek. Ang mga tauhan sa tungkulin na nag-iinspeksyon sa daan ay hindi rin alam kung ano ang target. At si Zhang Qihan ay napakatapang, umikot siya at tumakas. Pumasok sa isang internet cafe, palihim na inaalam ang progreso ng investigasyon ng mga pulis. Ngunit ang kanyang mga kakaibang kilos ay napansin ng mga mapagmasdang netizen ang hindi pangkaraniwan. Si Zhang Qihan, dahil sa kanyang napakataas na pagka-alerto ay agad na nag-ingat. Bago pa man siya makarating sa kanyang pintuan, nakita na niya ang 2 pulis at ang kapitan na lumalabas mula sa kanyang bahay. Si Zhang Qihan ay hindi nang ahas na harapin sila. Mabilis siyang nagtago sa isang madilim na sulok, palihim na nagmasid, hinintay na lumayo sila, saka nagmamadaling umuwi at agad na tinanong ang kanyang asawa kung may nangyari bang problema. Walang sinabi ang asawa, tinanong lang kung saan siya nagpunta at kung ano ang ginagawa. Nag-imbento ako ng kwento na pumunta ako sa Jincheng para magtrabaho. Itong hanggal na babae, maaga o huli, mamamatay ka sa kanyang kamay. Ano ang gagawin? Agad na napagtanto ni Zhang Qihan na sa bahay ay lubhang mapanganib. Hindi siya nang ahas na manatili kahit isang segundo. Dahil sinabi ng asawa na siya ay nasa Jincheng, agad siyang nag-impake ng kanyang mga gamit at sumakay ng magdamag na biyahe papuntang Jincheng. Pagkarating niya doon, agad siyang tumawag sa kapitan upang magulat, Tagapangulong Wang, ako si Zhang Qihan. Nagtatrabaho ako ngayon sa Jincheng. Alam ko na. Magpatuloy ka sa iyong trabaho, kasamang pulis. Regular na inspection lamang. Ang hakbang na ito ni Zhang Qihan ay talagang napakahusay. Ang hakbang na ito ay bumubuo ng perpektong saradong loop, kasama ang kasinungalingan ng kanyang asawa. Bukod pa rito, ang area code na ipinapakita, ang kapitan ng nayon ay walang anumang hinala kay Zhang Qihan. Pagkatapos, tumawag siya sa bahay upang siguraduhin na hindi na bumalik ang mga pulis. Ang kanyang maigting na nerbiyos ay unti-unting nakapag-relax. Agad siyang sumakay ng habol-habol, papuntang Xicheng, na nasa tabi lamang, at ito rin ang lungsod ng Changsha sa totoong buhay. Pagdating sa Xicheng, una siyang bumili ng mapa ng lokal na lungsod. Ayon sa kanyang dating ugali, una siyang umakyat sa isang mataas na lugar na malapit upang makita ang kabuuan ng tanawin ng lungsod, maingat na nagmamasid sa paligid. Ang pinaka-nakapangingilabot ay pinili niya bilang kanyang tinutuluyan ng isang liblib na sementeryo. Sa gabi, kapag walang dumadaan, matyaga siyang nagsasanay. Sinasanay ang katawan, inihahanda ang lahat para sa susunod.
Para sa susunod na pagnanakaw, araw-araw siyang bumababa ng bundok. Pumupunta sa kalapit na bangko upang mag-especially iya, pagkatapos ay nakayukyok. Sa harap ng bangko, matamang pinagmamasdan ang mga taong lumalabas, at minamasdan ang mga punong bag sa kanilang mga kamay. Sa lugar malapit sa bangko, may isang landas na napakaangkop para sa pagtakas. Sa bawat pagliko, tinitsyempo niya ang oras, upang kalkulahin ang oras ng pagdaan, hanggang sa wakas, tumawid sa pangunahing kalsada at makarating ng diretso sa parke. Sa labas ng bayan, sa katunayan iyon ay ang parke ng Namjao sa Changsha. Nakakabaliw, para subukin ang bilis ng pag-respond ng mga lokal na pulis. Direkta siyang naghanap ng isang dumadaan upang subukan ang kanyang plano. Ang putok ng baril ay bumulabog sa isang photographer na nasa malapit. Gayunpaman, ang mabangis na magnanakaw na si Zhang Qian ay hindi tumakas. Nanatili siyang malapit at kinakalkula ang oras. Naghihintay hanggang sa dumating ang patrol ng pulis na may kasamang sirena. Saka lamang siya tumalikod at lumusot sa maliit na daan, nawala sa gitna ng mga kabundukan. Hindi na ito isang ordinaryong krimen, kundi isang hamon. Isang lantarang paghamon sa mga pulis, isang kahibangan, at matinding kalamigan ng loob ng isang kontrabida. Sa pinangyarihan, ang kaso ng pagpatay ay nakakatakot na malinis. Ang matanda na biktima ay tinayra ng 8 bala sa katawan at namatay kaagad. Sa lugar, bukod sa 8 basyo, walang nakitang anumang kapakipakinabang na bakas. Ang eksperto sa krimen, siguro tao ay dumating sa pinangyarihan. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsusuri at pagtutugma ng mga bakas ng basyo, ang pulisya ay sa wakas ay nagkaroon ng mahalagang pagsulong. Ang 2 kaso sa magkaibang lalawigan ay may mga basyo ng bala na lubos na magkatugma. Malaki ang posibilidad na sa parehong tao ang may gawa, kaya kinakailangang agad na pagsanibin ang mga kaso para sa investigasyon sa mga magkakalapit na lugar at magsagawa ng pinag-ugnay na investigasyon. Gayunman, si pangalawang hepe go ng koanihan ng pampublikong seguridad ng Xicheng ay agad itong tinutulan. Sinabi ni Direktor Go na ang 2 kaso ay daan-daang milya ang pagitan, ang salarin ay hindi maaaring gumawa ng sunod-sunod na krimen sa iba't ibang lugar. Higit pa, ang dating kaso ay pagnanakaw ng baril at pag-atake sa mga pulis. Ngunit ang kasong ito ay basta na lamang pananakit sa tao, kaya't napagpasyahan na ito ay isang nagkataon lamang. Subalit hindi nila inakala na ang maling desisyong ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Zhang Qian, kaya't siya ay naging mapangahas, sunod-sunod na gumawa ng maraming krimen ng pagpatay at pagnanakaw na nagdulot ng mas maraming kalunos-lunos na pangyayari. Ang propesyonal na opinyon ng pangkat ay hindi pa rin tinatanggap, kaya lahat ay nakaramdam ng matinding kawalang kaya napilitan na lamang silang mag-impake at maghanda na umalis, ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman nagbigay sa mga matigas ang ulo ng pagkakataong magsisi. Ang pagkapatas ng pulisya ay hindi pa napapagtagumpayan, isang bagong malubhang krimen ang biglang naganap. Isang lalaki na kakaalis pa lamang mula sa bangko ay naging bagong target ni Zhang Qian. Ang lalaki ay mabilis na lumabas ng bangko. Ang perang kaka-withdraw pa lamang ay hindi pa nailalagay ng maayos. Saka biglang lumitaw ang walang takot na si Zhang Qian. Ang lalaki, hindi man lang nakapag-react, ay namatay kaagad. Doon mismo. Matapos maisakatuparan ng krimen ng walang hadlang, si Zhang Qian ay hindi man lang nabahala, at hindi nagmamadali ngunit hindi rin nagmamabagal. Kinuha ang bag ng biktima at sumunod sa itinakdang ruta ng pagtakas, na naplano noon pa, mahinahong parang namamasyal. Hakbang at naglaho sa gitna ng kaguluhan sa loob ng ilang segundo. Sa loob ng ilang segundo, nagamit niya ang higit sa 2 buwan, araw at gabi, nagmamanman, nag-especially iya, at nag-tea time, upang ay simulate ang buong proseso ng pagtakas. Alam niya sa kanyang puso na kung sa pagtakas ay magkaroon lamang ng kahit maliit na pagkakamali, ang naghihintay sa kanya ay ang mapatay, maging ang pagkakataong magsisi ay wala. Sa loob ng mahigit 1 minuto, siya ay nakarating ng ligtas sa parke sa labas ng bayan, at mabilis na nagbihis ng malinis, kinuha ang isang sako, na punit-punit at naglaho sa gitna ng karamihan, nang hindi na siya lumingon. Ang kaso ng pagnanakaw na ito, may malupit na pagpatay sa isang kisap mata, ay nagdulot ng kaguluhan sa buong Xicheng. Agad na nag-respond ang pulisya, upang i-kordon ang pinangyarihan at i-extract ang lahat ng kamera sa paligid ng bangko. Sa mga imahe, malinaw na nakikita ang salarin, na sinadya ang pagbabalat kayo bago gumawa, at nagmamatsyag sa paligid ng bangko para mag-especially iya. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga kagamitan ng kamera noong mga panahong iyon ay lipas na, ang mga nakuhang larawan ay malabo at hindi malinaw, hindi makita ang mukha, ngunit ang mga shell ng bala ay naiwan sa pinangyarihan. Sa pamamagitan ng ekspertong pagsusuri at paghahambing,
ay naglabas ng isang katotohanang nakapagpapanginig. Ang pagsabog ng armas sa bangko sa pagkakataong ito at ang kasong pagpatay. Sa parke sa labas ng bayan noon, dagdag pa ang dalawang kaso ng pagpatay at pagnanakaw sa Yuncheng, ang mga shell ng bala ay ganap na magkatugma pawang mula sa iisang baril. Malinaw na lahat ng mga kasong ito ay isang serye ng magkakasunod na krimen na ginawa ng iisang tao. Tunay na kung hindi natin pagsasamahin ang mga kaso, paano natin mauunawaan ang ating kalaban, mga kasama? Huwag nating kalimutan na ang kalaban natin ngayon ay isang profesional na kriminal. Chief, agad nating balangkasin ang direksyon ng investigasyon. Isinama ang mga paglalarawan ng mga testigo sa pinangyarihan, iginuhit ang sketch ng sospek at idinikit sa lahat ng sulok at eskinita. Ngunit sa sandaling ang pulisya ay naglalatag ng isang malawakang bitag, ang kayabangan ni Zhang Qihan ay tunay na lumampas sa inaasahan ng lahat. Hindi lamang siya tumakas sa loob ng Shicheng, sa kabaligtaran, mahinahon siyang naghanap ng isang disenteng maliit na kainan, umorder ng masaganang pagkain, at pagkatapos kumain ng busog, ay lumabas pa sa pangunahing kalsada, tumingin sa buong paligid na puno ng warrant ng pag-aresto sa kanya, at ngumiti ng malamig at nanghahamak. Ang pinaka-nakakatakot na katangian ni Zhang Qihan ay nakasalalay sa katotohanang hindi siya kailanman kumikilos ayon sa karaniwang inaasahan. Habang mas mataas ang presyon, mas nagiging baliw siya. Sa mismong oras na ang pulisya ay buong lakas na sinusubukang alamin ang pattern ng kanyang mga krimen at muling sinusuri ang mga dating ebidensya, muli siyang biglang kumilos, nagpasimula ng isang bagong madugong pagpatay. Ang target ng kanyang krimen sa pagkakataong ito ay isang may-ari ng kumpanya na nagmamaneho ng BMW. Sa isang tumpak na putok, agad niyang kinuha ang pataka sa loob ng kotse at mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan, patungo sa isang liblib at walang taong lugar. Hinubad niya ang itim na helmet sa kanyang ulo. Isinuot ang nakaplanong cap, at diretsyong tumakbo patungo sa inabandonang riles ng tren, naghihintay hanggang sa makasakay siya sa bus na numero 905 at matagumpay na nakatakas. Nagmamadaling, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, sinundan ng mga nag-aagawang media, na nagulat. Ang nakakatakot na titulong pumatay sa isang kisap mata ay kumalat na sa buong Shicheng. Ang mga mamamayan sa buong lungsod ay natataranta, puno ng takot. Sa harap ng deadlock na ito, si Qin Chuan, na tumanggap ng mahalagang atas mula kay Master Wu, ay mabilis na pumunta sa Shicheng sa loob ng pinakamaikling panahon. Siya ay nagpuyat buong gabi, muling sinuri ang lahat ng mga file tungkol kay Zhang Qihan. Pagkatapos, kanyang muling isinakilos ang pananaw ng salarin, simula sa pinangyarihan ng krimen, ginaya ang bawat hakbang, lahat ng posibleng ruta ng pagtakas ng salarin. Sa wakas, sa dulo ng riles ng tren, itinutok niya ang pangunahing target, sa malaking bus na numero 905. Agad na nag-utos si Qin Chuan, kunin agad ang lahat ng video mula sa pinangyarihan ng krimen para sa akin, lalo na ang bus na iyon na 905. Sa ruta ng bus, mahigit 200 pulis ang nagtrabaho, nang walang tigil sa loob ng 4 na araw at 3 gabi. Sa wakas, may dumating na magandang balita, natagpuan na ang kainahinalang anyo ni Zhang Qihan. May nakita ba kayo? Wala kaming nakitang anuman. Halika dito, sabihin mo. Agad na inayos ni Qin Chuan ang pokus ng investigasyon. Itinoon ang lahat ng puwersa ng pulisya sa pagsusuri ng mga CCTV camera sa ruta ng bus. Hindi, binaygo ng langit ang mga nagsisikap. Isang pulis na investigador, natuklasan na si Zhang Qihan ay lumitaw, malapit sa isang internet cafe. Chief Qin, siya nga, saan siya pumunta? Saang direksyon siya nagtungo? Nakita ba ninyo kung saan siya nagtungo? Sa isang internet cafe. Agad na itinoon ng pulisya ang atensyon sa mga taong pumasok sa internet cafe. Noong araw na iyon, at isa-isang ni-record ang impormasyon. Mabilis nila na-verify ang pagkakakilanlan. Isang lalaki na nagngangalang Zhang Feng ang nakatawag ng pansin ng pulisya. Mabilis nilang dinakip si Zhang Feng. Ikaw ba si Zhang Feng? Oo, hoy, anong ginagawa mo? Tumayo ka lang. Tumayo ka lang, ngunit ang hindi inaasahan ni Qin Chuan, sa 1,000 beses, ay iyon, sa harap ng interogasyon ng mga pulis. Si Zhang Feng ay paulit-ulit na nagbubunyi ng kawalang sala, sinasabing noong araw na iyon. Siya ay hindi talaga nakarating sa internet cafe na ito. Bukod pa rito, ang kanyang ID ay nawala na. Ang kanyang citizen ID ay nawala na noon pa, ngunit lumalabas na noong nagmamaneho siya papuntang trabaho dahil wala siyang panukli, kaya isinanla niya ang kanyang citizen ID. Sa kabila, pagkatapos ay pumunta siya upang magpalit ng barya, ngunit, nang bumalik siya, ang pasaherong iyon ay nakatakas na, nawala na. Ang pahiwatig na ito ay hindi madaling makuha, naputol muli,
Ngunit ang internet cafe ay naging bagong direksyon ng pag-unlad para sa pulisya, mga teknikal na tauhan. Sa computer na ginamit ni Zhang Feng, isinagawa ang pagbawi ng datos, walang nakitang malinaw na larawan ng salarin, ngunit nakakita ng isang pahiwatig. Napakahalagang pahiwatig, ang taong ito ay mahilig maglibot sa mga lokal na website sa lugar ng Yuncheng, Jin. Cheng at natuklasan namin na ang taong ito ay mahilig manood ng pelikula. Mga pelikula tulad ng Hannibal, The Silence of the Lambs, at First Blood, pinapanood ng paulit-ulit, mga 12-dosenang beses, pawang mga pelikulang krimen, ang taong ito. Pinalakas ang volume, agad na nag-deploy si Chin Chuan. Gawain, magsagawa ng paghahanap gamit ang internet cafe na ito bilang sentrong base, suriin lahat ng kalapit na internet cafe ng isang beses. Ang teknikal na tauhan na si Dang Quangbin sa 5cast ng isang internet cafe. Ang isa pa ay matagumpay na natagpuan ang larawan ng mag-online. Nang salarin, agad na tinawag ni Chin Chuan ang may-ari ng internet cafe. Para sa pagkilala, mga sir, hinahanap ninyo ang taong ito, alam ko. Dati, araw-araw siyang pumupunta sa internet cafe na parang papasok sa trabaho. Tapos uupo siya buong araw, siya ay partikular na mahilig sa kalinisan, ang mga balat ng prutas na ito ay hindi kailanman itinatapon. Sa loob ng internet cafe, palaging dinadala ang mga ito. Sa kabilang banda, si Zhang Feng, ang taong nawalan ng citizen ID ay tumingin lang din. Isang sulyap ay nagpapatunay na ang tao sa larawang ito ay talagang ang pasaherong nanloko at kumuha ng citizen ID. Nya noon, ang investigasyon sa kaso ay umabot na sa punto ng ito sa wakas ay nagkaroon ng isang breakthrough na nagdulot ng isang milestone. Sa unang pagkakataon ay nakuha ng pulisya ang eksaktong hitsura ng salarin, at nalaman din ang katangian ng kanyang punto, ang mamamatay tao na kumitil. Buhay, na naging sanhi ng pagkabalisa ng mga residente ng buong lungsod. Takot, sa wakas hindi na isang anino. Malabo, lubos na nabunyag ang tunay na mukha, ang buong puwersa ng pulisya sa lungsod ay agad na kumilos. Nagsagawa ng malawakang paghahanap na parang lambat. Kung sasabihin na si Zhang Qihan ay nakatira sa isang ordinaryong paupahang bahay. Kung gayon, sa pagkakataong ito siya ay 100% lilipad. Mahirap pa ring makatakas, ngunit walang sino mang makakaasa na ang lugar. Pinagtataguan ni Zhang Qihan ay si Sir sa paniniwala ng lahat, hindi siya nagtago sa mga lugar, mataong urbanong lugar kundi pumili na magtago sa isang tiwangwang at abandonadong sementeryo. Ang detalyeng ito ay lubos na naglantad ng baluktot na katangian at sukdulang kalamigan ng loob ni Zhang Qihan. Ang mga ordinaryong tao ay may takot sa mga sementeryo, ngunit siya ay naninirahan dito araw-araw. Matagal nang nakasanayan bilang isang karaniwang bagay, kapag ang puso ng isang tao ay malamig gaya ng sementeryo, kung gayon ang bagay na kung saan siya nakatira ay hindi na mahalaga. Ang pinakakilalang magnanakaw, sa araw ay kasama ang mga bangkay, sa gabi ay sumasayaw kasama ang mga espiritu. Ngayon dahil sa isang tawag sa telepono mula sa kanyang bayan na lubos na sumire sa kanyang kapanatagan, ang ama, matanda at malubha ang sakit ay nagtulak sa kanya. Sa sukdulang kabaliwan, 3 oras na lang ang natitira. Halos hindi na humihinga, kung hihintayin mo siyang bumalik, tiyak na tatubo na ang damo. Sa kanyang libingan, makinig kang mabuti, kung mamatay ang tatay ko. Kung gayon hindi ka rin mabubuhay, sinigawan niya ako. Anong ibig mong sabihin, wala rin akong pera pang gamot para sa kanya. Ngunit siya ay sobrang dukha, tapos na ako, ang sweldo ng nasaan ang pera, bilisan mo at ibigay sa akin. Sa panahon ng malupit na panahon, malakas na ulan na parang patak ng tubig, ang rin ang unang pagkakataon sa 8 taon ng masasamang gawa ni Zhang Qihan, siya ay natalo. At ito rin ang simula ng kamalasan ng siya. Kahit na sa pagkakataong ito ay walang dala at walang nakuha anumang bagay, ngunit hindi siya nang ahas mag-antala kahit kalahating minuto, naglakad ng diretso. Mula sa Xicheng hanggang sa kanyang bayang tinubuan na Yuncheng, iyon ay ang paglalakad mula sa Truong sa patungong Trungkon. Si Zhang Qihan na nagtatago buong taon. Ang pagtakas sa paglalakad ng ilang daang kilometrong malayo, ay naging pangkaraniwan na sa gabi habang dumadaan. Isang liblib na nayon sa bundok, malapit sa bintana ng mga bahay. Hindi sinasadyang natano ang TV na nagpapalabas ang arrest warrant niya mismo na nagsasaad ng halaga. Gantimpalang umaabot sa 100,000 yuan sa sandaling iyon. Lubos na natauhan si Zhang Qihan. Talagang hindi na siya maaaring magtagal pa upang makatakas ng mabilis. Pagkatapos ay dinukot niya ang isang bisikleta. Luma na pag-aari ng iba upang may magamit na panggalaw. Ang bilis ng pagtakas niya ay naging mas mabilis ng husto. Ngunit tila sadyang sinasalungat siya ng tadhana, ang bisikleta. Hindi pa kalayuan ang narating ay nasira na. Wala nang ibang paraan, napilitan siyang magpatuloy. Sumunod sa riles ng tren, pasuray-suray, nagmamadaling umalis.
Hindi inaasahang sa daan, ang kanyang talampakan ay nahiwa ng bato. Saktong huminto siya upang mag-isip kung saan magtatago. Saang direksyon, may isang tren ng karbon na biglang dumating, sinamantala ang kanyang sanay na liksi. Dahil sa pagtatago sa mga sementeryo buong taon, palihim siyang kumapit sa tren, pauwi sa kanyang bayang Yuncheng, ngunit, ang hindi niya inaasahan ay ang kanyang ama, na matanda at may sakit ay pumanaw dahil sa malubhang sakit, at ang biglaang paglitaw na parang multo. Ni Zhang Qian ay ikinagulat ng kanyang asawa. Aba, ikaw na demonyo, saan ka ba nagtago? Saan ka ba nagtago? Kapag takot na takot ka, saka mo lang alam ang daan pauwi, ha? Daan pauwi? Tumayo si Zhang Qian at hindi man lang nakipag-usap ng walang kabuluhan sa asawang iyon. Pagbukas pa lamang niya ng bibig, humihingi na agad ng pera. Ang asawa niya ay hindi mabait. Ano, itong bahay ninyo ay matagal ng bulok, hanggang sa buto, at ang kanyang ama ay may malubhang sakit, nangangailangan ng gamutan, pero kinakapitan pa rin niya ang pera at inilalabas pa para magpautang ng may tubo. Tingnan mo ang kaawa-awang maliit na halaga. Sa kamay na iyon, agad na nagngalit si Zhang Qian. Tumigil na ako sa pagpapautang sa mga kapitbahay, para sa bahay na ito. Para rin ito sa bahay na ito. Alam mo, ilang taon ka nang halos wala ka sa bahay ngayong taon, hindi ba? Dahil sa bahay na ito, nandito ka naman araw-araw. Natutulog ka pa nga sa sementeryo. Nagtatalo ang dalawa, walang tigil sa harap ng larawan ng ama, lalong naging mabangis, bumubulyaw ng masasakit na salita. Sa mga araw na ito'y hindi ko kayang mabuhay pa, hiwalay na tayo, hiwalay, hiwalay. Ito ay direktang nagpasiklab ng galit ni Zhang Qian. Nang makita ang asawang halos mamatay, ang matandang ina sumugod, tigilan ng paghampas, kayong dalawa maghiwalay na. Magpatuloy kayo ng ganyan, maaga o huli, may mamamatay. Kinaumagahan, ang dalawa ay pumunta diretso sa tanggapan ng sibil saksya. Kaya ginagamit ang papel ng diborsyo upang putulin ang relasyon. Upang protektahan ang pamilya, naghahanda ng daan para sa kanila. Upang kung hindi ako makabalik, may magdadala ng pera pa uwi. Kaya hindi ka nababalik, ngayong pagkakataong ito ako, nakaharap ng mas tuso pa sa akin. Sila, amoy na nila ako. Mula ng pamamaril noong gabing iyon, ulan sa construction site ng Xicheng, agad na naglunsad ang pulisya. Pinakamataas na antas ng alerto. Lahat ng mga estasyon, mga toll station at pangunahing kalsada ng lungsod ay naglagay ng mga checkpoint, sinusuri ang bawat tao. Mga dalubhasa sa krimen, madalas na tinatawag sa tabi ng ilog Huajiang. Mga hepe ng pulisya ng maraming lungsod upang magpulong. Hindi na nagpaligoy-ligoy, dumiretso sa pangunahing paksa. Ayon sa tumpak na pagsusuri at pananaliksik ng pangkat, ang susunod na pinangyarihan ng krimen ng magnanakaw ay malaki ang posibilidad na si Jiacheng. Mayroon din kaming pagtataya, paunang prioridad na lungsod para sa susunod na krimen. Ayon dito, ito ang Jiacheng namin. At hindi nagkakamali, ang Jiacheng na binanggit dito ay eksaktong ang Wuhan sa totoong buhay, syempre hindi rin ibinubukod ang posibilidad na tumakas sa ibang mga lungsod. Sa tabing ilog ng Jiacheng, matapos makatanggap ng babala, kaagad na pinaandar ang pinakamataas na antas ng plano ng pag-iwas at pagkontrol. Sa buong lungsod, dinala ang mga litrato ng wanted na magnanakaw, at idinikit sa lahat ng malalaki at maliliit na kalsada. Ang pulisya ay nagtalaga ng lahat ng tauhan upang ipatupad ang 3 shift na rotasyon sa lahat ng lugar. Nagpapatrol sa mga kalye at kumokontrol 24 na perpito. Walang tigil. Masasabing basta, si Zhang Qian ay maglakas loob na pumasok kahit kalahating hakbang sa Jiacheng. Kayang patubuin siya ng pakpak ng pulisya. Mahirap pa ring makatakas. Makakaalis siya pero hindi na makakabalik. Subalit, minamaliit ng lahat si Zhang Qian. Nang ang buong Jiacheng ay armado hanggang ngipin, si Zhang Qian ay walang balak na harapin siya ng diretso. Para siyang makamandag na ahas, natuso, nararamdaman ang panganib sa unahan. Tahimik na nagbago ng direksyon, nakisakay sa bangkang nagdadala ng buhangin. Mga malamig na numero. Sa sikat ng araw, may lakas ng loob na pumatay. Nang ganun kapalagang loob, ito ay isang hamon. Nalantad sa pulisya. Qin Chuan, kahit ano paman, hindi niya inaasahan na maglalakas loob siyang tumakbo papuntang Zhongcheng upang gumawa ng krimen. Huwag kang mainip, hindi ito responsibilidad mo lang. Ito ang responsibilidad ko. Kunin mo ang iyong ID card, ilabas mo ang iyong citizen ID. Ang kahindik-hindak na pamamaril ay muli na namang biglang naganap. Ang mamamatay tao ay pumatay at naiwan ang libo-libong pulis na walang magawa. Ito na naman ay hayagan na gumawa ng krimen. Higit pa rito, kahit katatapos lang pumatay, siya ay ganap na, hindi nagmamadaling tumakas. Sa halip ay mahinahon, na pumasok sa kabundukan, sumisilong sa mga libingang ligaw, dahan-daang nagbabasa ng magazine.
Kapag nagugutom, ngumunguya ng tostadong soybeans na malutong. Ngunit ang maikling kaginhawahang ito ay mabilis na masisira ng isang hindi inaasahang pangyayari. Isang matandang magsasaka ang umakyat sa bundok upang magputol ng kahoy at hindi sinasadyang natuklasan ang maraming pinutol na sanga ng pino sa loob ng libingan, at ang mga kagamitan na itinago ni Zhang Qian. Sakto namang bumalik si Zhang Qian mula sa pag-ihi, at nagkita ang mukha ng matanda. Nakaramdam ng balak na pumatay, natakot siya at lumingon, upang tumakbo palayo. Agad siyang hinabol ni Zhang Qian. Sa pagtugis sa gitna ng kagubatan, dahil pamilyar sa lugar, nakaligtas ang matanda at naiwan si Zhang Qian. Tumakbo siya diretso sa baryo upang humingi ng tulong. Ikinwento niya na siya ay hinabol ng isang lalaking mahigit 40 taong gulang na may berdeng sombrero. Sa paglalarawan, naisip ng mga tao na ito nga ang kriminal, na wanted na may reward na 100,000 yuan. Dahil sa kasakiman, nag-udyok sa 2 tao na magpasya na dalhin ang kanilang mga asarol sa bundok upang hulihin siya. Kaya't nag-usap ang dalawa at dinala ang kanilang mga asarol paakyat sa bundok. Dapat sabihin na malakas ang loob ng 2 ito. Tunay nga, sa harap ng tukso ng pera, anumang dahilan ay itinatapon. Ngunit si Zhang Qian ay nawala sa kabundukan at hindi makauwi ng madalian. Kaya't hinalughog ng 2 ang mga plastic bag sa pinangyarihan. Laking gulat nila nang makakita ng isang bag, sleeping bag at imported na tinapay. Nako, hindi kaya. Talaga bang sa pumatay yun, nagmamadaling tumakbo ang 2, papunta sa command center ng pulisya upang magulat. Si Zhang Qian ay balak bumalik sa kanyang pinagtataguan upang linisin ang mga bakas ng kanyang pamumuhay nang bigla niyang makita ang maraming pulis na pumapasok sa bundok para maghanap. Ang pulisya nga ay natagpuan ang mga gamit na iniwan ni Zhang Qian. Sa mismong oras na iyon, natuklasan ng isang pulis isang resibo mula sa supermarket na Red Sun. Subalit ang video ng supermarket ay labis na malabo, ngunit nakikita pa rin agad si Zhang Qian na noon ay laging maingat at masusi. Ngunit bago magbayad at umalis, sadyang tumingin siya sa camera. Tumingin sa surveillance camera, di ba? Ito ay isang hayagang hamon. Ito ba ay hindi nakikita ang anino ng isang lubos na mapagmataas sa camera? Si Qin Chuan ay galit na galit at nanginginig sa buong katawan, nanumpa na tiyak na huli ang pumatay. Na ito, para sa mga inosenteng biktima, ayon sa paliwanag ng teknikal na empleyado, sa pamamagitan ng ang mga bagay na itinapon ni Zhang Qian ay nakuha. Matagumpay na nakuha ang DNA niya makalipas ang 8 taon. Sa DNA na ito, tiyak na mahuhuli natin siya, ang lalaking ito. Kasabay noon, may nakita ang mga taga-baryo, anunsyo ng gantimpala, kaya nagmamadali silang pumunta sa himpilan ng pulis. Iniulat ito ng pulis sa pamamagitan ng paghahanap sa sistema. Sa wakas, nakuha ang impormasyon ng pagkakakilanlan at ang detalyadong tirahan ng bahay ng magnanakaw. Ngunit ang ikinapagduda ng direktor ay ang baryong ito. Malinaw na ilang beses nang hinalughog, bakit lumitaw? Ang malubhang kapabayaan, siniyasat namin 2 beses. Sa una, sinabi ng asawa niya na siya ay nagtatrabaho sa Jincheng. Tumawag din siya sa komite ng baryo para mag-ulat. Kami ay naghanap ng area code, at ito ay Jincheng, dahil may impormasyon ng detalyadong impormasyon tungkol kay Zhang Qian. Agad na ang pulis tumakbo sa bahay ni Zhang Qian. Zhang Qian, may nangyari. Ano ang nangyari? Paano ninyo nalaman ang tungkol kay Zhang Qian? May nangyari na. Nasa bahay ba ang bata? Wala. Bakit ninyo hinahanap ang anak ko? Wala ang bata. Wala siya sa bahay. Pumunta siya sa bahay ng lola niya. Umuwi na ang lola. Matapos ang isang buong gabi ng paghihintay, sa matinding paghihintay, ang resulta ng DNA ay sa wakas ay lumabas na. Si Zhang Qian nga ang tunay na pumatay sa maraming kaso ng pamamaril at pagpatay. Lahat ay naniniwala na sa pagkakataong ito ay maiharap si Zhang Qian sa harap ng batas at maparusahan. Ngunit sa mismong kritikal na sandaling ito, si Direktor Wu ng presinto sa Songshapang ay nakagawa ng isang napakalaking maling desisyon. Nakapipinsala. Sinadya niyang itago ang mga ebidensya na susi, ngunit hindi niya iniulat sa punong himpilan. Ginawa niya ito dahil sa mga naunang pagsusuri ng kanilang grupo ay may malaking kapabayaan. Kaya umaasa siyang makakabawi sa kanyang pagkakamali. Magpadala pa kayo ng isa pang grupo sa kanyang bahay para sa mahigpit na pagsubaybay at paglusob. Ang mahigpit na pagmamanman na ito ay walang nakuha. Noong ito, si Zhang Qian ay nakatakas na, walang bakas. Sa sobrang desperasyon, napilitan ng pulis na dalhin ang ina at asawa ni Zhang Qian sa himpilan ng pulis para sa huling interogasyon. Kailan mo huling nakita si Zhang Qian? Kailan? Iyon ang araw na pumunta kayo sa bahay para kumuha ng dugo. Noong gabing iyon, umuwi siya. Ano ang dati niyang umuwi? Paano ninyo nalaman ang nakakagulat na balitang ito? Ang pulis
ay napagtanto na nakagawa sila ng isang malaking kamalian. Diyos ko, dahil sa mga tauhan na kumilos ng mag-isa. Naging sanhi ito upang magkaroon ng pagkakataon si Zhang Qian na makatakas ng maayos. Nang ang eksperto sa kriminolohiya, na si Qin Chuan ay nalaman ng katotohanan, hindi na niya kayang pigilan ang apoy ng galit sa kanyang puso. Ang pag-iingat. Ano ang ibig sabihin ng pag-iingat sa sakuna, Deputy Director? Ito ang itinatanong ko. Sinabi ninyo na iwas sa panganib. Ano ang ibig sabihin? Ang mga pangyayaring ganito kalaki, ano ang iwas sa panganib na ito? Anong responsibilidad ang pinapasa ng inyong presinto? Hoy, sagutin mo ako. Ano ang ibig sabihin ng iwas sa panganib, sir? Maraming mga syudad ang paulit-ulit na nagpadala ng malaking bilang ng mga pulis upang mahuli ang salarin, ngunit sa bawat pagkakataon ay nabigo sa mga kritikal na sandali. Ang magnanakaw ay talagang propesyonal at mabangis, ngunit ang dahilan na pinakamahalaga ay ang panloob na puwersa ng pulis ay may butas. Maiintindihan mo ang galit ni Qin Chuan. Ang kanyang galit ay hindi lamang sa paulit-ulit na pagkatalo, kundi lalo ang lubos na pagkalamig sa kalagayan ng kaguluhan sa mga tauhan. Bakit ang hustisya ay laging dumarating ng huli, hindi dahil tusong mabuti ang mga kriminal, kundi dahil sa sariling hanay. At nang ito, si Zhang Qian ay naging maingat. Ako mismo ay may malaking reklamo sa inyo. Qin Chuan, nagalit siya, sinara ang pinto, at umalis. Kinabukasan, siguro, Wu mismo ang nanguna sa grupo upang magsagawa ng paghahanap, pagkubkob sa bahay ni Zhang Qian, at sa parehong oras ay dumalaw sa mga kapitbahay. Kahit na si Zhang Qian ay maraming taong hindi umuwi, ang mga taga-baryo ay may matinding impresyon sa kanya. Mula pa sa kanyang pagkabata, siya ay may ugaling nag-iisa, hindi pala kaibigan, at hindi marunong makisama sa kapwa. Ngunit sobra siyang nahuhumaling sa mga pelikula na tungkol sa martial arts. Kadalasan, mahilig siyang magmayabang ng kanyang lakas at mabangis. Habang ang mga pulis ay nagpupuyat sa interogasyon sa mga pamilya upang palalimin pa ang mga bakas sa loob. Ang basurahan sa mataong lugar ay biglang may lumitaw na isang magazine na puno ng bala sa loob lamang ng ilang segundo. Isang malaking grupo ng mga pulis ang mabilis na dumating sa pinangyarihan, nag-kordon at nagsiyasat. Sa mismong sandaling iyon, si Zhang Qian ay nagtatago sa isang liblib na sulok malapit doon, habang sumasailalim sa maingat na pagtutugma at pagsusuri ng teknikal na kagawaran. Sa wakas, nakumpirma na ang magazine na ito mismo, ang bagay na ginamit ni Zhang Qian noong napatumba niya ang tanod sa Yuncheng. Ngunit ang nakakagulat na pahiwatig na ito ay nagbunsod sa mga pulis sa pagdududa na mas malalim. Si Zhang Qian ay isang taong maingat. Paano niya maiitatapon ng isang mahalagang ebidensya sa basurahan sa mataong lugar? Kaya si Qin Chuan, ang pinuno ng pangkat imbestigasyon, ay agad nakita ang masamang pakana nito. Tumpak niyang hinulaan na ito ay isang klasikong panlilinlang. Ano ang ibig sabihin ng pagtatapon niya ng magazine? Hindi ba't sinasabi niya sa atin na siya'y nasa Yuncheng pa rin? Tama. May kutob ako na wala na siya. Sadyang naglabas si Qian ng mga peking bakas, iniisip na ang kanyang maingat na plano ay walang butas, subalit, hindi niya napansin na ang kanyang asawa at ina ay kontrolado na ng mga pulis. Sa pamamagitan ng panghihikayat at matiyag ang interogasyon, ang psikolohikal na depensa ng asawa ni Zhang Qian ay tuluyang gumuho, at ibinunyag niya ang lahat ng mga lihim na alam niya. Matapat niyang inamin lahat ng sinabi nito. Kung hindi siya magpadala ng pera, maghahanap siya ng taong magdadala nito, isang babae. Ang totoo ay talagang hindi nagkamali sa hula ni Qin Chuan. Sa sandaling ito, si Zhang Qian ay tuluyang nawala ng walang bakas. Dahil sa kanyang pambihirang kasanayan sa ilang, siya ay naglakad ng mahigit 200 kilometro at nagtagumpay sa pagtakas patungong Fokheng. Pagdating sa ganap na kakaibang lungsod na ito, hindi siya nagmadali upang magtago sa sementeryo. Sa halip, gusto niyang tumuloy sa motel. Ngunit hindi niya inaakala na ang susunod niyang kilos ay hahatid siya mismo sa bitayan. Sino ang mag-aakala? Sa unang pagpasok ni Zhang Qian sa masahihan, nakilala niya ang kanyang pangarap na kasintahan. Sumunod siya sa amo papasok sa pribadong kwarto. Ang unang reaksyon ni Zhang Qian ay hindi ang maghanap ng kama, kundi ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa bawat sulok ng kisame. Nang makumpirma na walang kamera, saka siya napanatag at tinanggal ang kanyang salamin. At inihagis ang bag na puno ng pera sa ulunan ng kama. Matapos matulog sa malamig na sementeryo sa loob ng 8 taon, biglang pumasok sa ganitong mainit na silid. Sa halip ay lalo lang siyang nakaramdam ng hindi komportable sa buong katawan. Maliban sa mga biktimang kanyang sinaktan, wala pang ibang tao ang nakahawak sa kanya sa ganoon kalapit.
Habang pinapanood ang teknisaya numero 7 na maingat na nag-aalaga sa kanya, biglang nagkaroon si Zhang Qian ng malisyosong balak. Anong pangalan mo? Dito, hindi kami pinapayagang gumamit ng pangalan. Numero lang ako ay numero 7. Maari mo akong tawaging Ashen. Kaya pala, hindi madali ang buhay ni Ashen. Siya ay umuupa malapit dito, 200 yuan ang upa kada buwan. Ang kanyang naipon ay lahat ginagamit para sa pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Naunawaan ni Zhang Qian ang sitwasyon, kaya tinanong niya kung gusto niya ng mas mabilis na kita. Sinabi ni Ashen na may sakit siya sa puso at hindi kayang gumawa ng mabibigat na trabaho. Nang makita siya ni Zhang Qian, matapos ang mahabang taon ng pagtatago, may kislap ng damdamin na lumitaw sa kanyang puso. Alam mo bang napakaganda mo, boss, huwag mo akong asarin. Dito, kumikita ako ng 3,000 yuan sa isang buwan. Ikaw, bibigyan mo ako ng 1 linggo, 10,000, sasama ako sa iyo. 1 linggo 10,000, isang buwan, 40,000. Si Ashen sa buong buhay niya, ay hindi pa nakakita ng ganito karaming pera. Akala niya si Zhang Qian ay nagbibiro lamang. Kahit paano tingnan, siya ay hindi mukhang mayaman. Boss, huwag kang magbiro sa akin. Hindi madali para sa akin ang makahanap ng trabaho. Si Zhang Qian ay lubos na nauunawaan ang kasakiman ng tao. Nang walang sabi-sabi, naglabas siya mula sa bag ng isang bundle ng 100 yuan na pera. Kung hindi sapat ang isa, magdadagdag siya ng isa pa. Ang tunog ng pera ay mas nakakaakit sa tainga kaysa sa anumang pangako. Si Ashen ay tuwang-tuwang tumayo. Boss, lumabas ka muna at maghintay ka sa akin sandali. Tatanggal na ako sa trabaho ngayon. Narito, susunod na ako sa iyo. Mula sa simula, si Jiang Maizen sa kanyang. Ang mga mata ni Zhang Qian ay hindi naman talaga liwanag ng buwan. Ito ay isang kasangkapan lamang na may perpektong anyo ng tao. Naaalala mo ba ang nakaraang yugto? Noong huling beses na umuwi si Zhang Qian ng palihim, alam niyang nakatuon na sa kanya ang mga pulis. Napagtanto niyang hindi na siya makakabalik sa bahay na ito. Maging ang card ng kanyang asawa ay minamanmanan. Kaya bago umalis, may sinabi siyang ganito. Sinabi niya na kung hindi siya magpapadala ng pera, hahanap siya ng ipapadala. Isang babae. Kaya masasabing, mula pa noon ay pinaplano na niya ang lahat. Gusto niyang maghanap ng babaeng magsisilbing takip. 22 taong gulang, bata at maganda, isang babaeng naghuhugas ng buhok at masahista. Malayo at walang matatakbuhan. Si Jiang Maizen ay talagang ang perpektong pagpili na ibinigay ng langit sa kanya. Si Zhang Qian ay totoo sa kanyang salita. Bumili siya para kay Ashen ng iba't ibang alahas at bag, kasama ang isang banta ng pampaganda. Ang anyo ni Ashen ay nagbago ng husto. Pagkatapos ng isang gabi, siya ay naging isang kanaryo sa loob ng holang salamin. Ngunit hindi inasahan ni Ashen na ang hakbang na ito ay hindi lamang nagtulak sa kanya sa apoy, kundi nagdulot din ng malaking butas sa perpektong plano ni Zhang Qian. Lumitaw ang unang nakamamatay na kahinaan upang mapadali ang isang daan ng komunikasyon kay Ashen. Bumili si Zhang Qian ng isang smartphone, labag sa kanyang kaugalian. Ito rin ang unang pagkakataon na gumamit siya ng isang mataas na teknolohiya, ngunit hindi niya inasahan na matutuntun siya ng mga pulis sa pamamagitan ng teleponong ito. Nakita ni Ashen na ang kanyang kuya ay nakayuko lamang sa cellphone, ganap na hindi pinapansin ang magandang dalagang kasama niya. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng sama ng loob. Nakaupo si Ashen sa hita ni Zhang Qian, pakiramdam niya siya ang masayang babae. Bawat buwan, may pera siyang gastusin at hindi nauubos. Ito ang buhay na maraming tao ang naiinggit. Hindi kaya ikaw ay isang maalamat na bayaning dumating upang iligtas ako. Kailan mo ako dadalhin sa Yuncheng para magpagamot? Huwag magmadali. Ilang araw na lang, dadalhin kita. Bilisan mo naman. Bilisan mo. Bilisan mo naman. Ngunit hindi may tatago ang apoy sa papel. Isang hating gabi, si Ashen ay nagising sa tunog ng pag-type, inaantok pa. Tiningnan niya ito at sa isang iglap ay natakot siya. Napagtanto niya na ang taong nasa tabi niya araw-araw ay hindi isang malaking boss, kundi isang demonyong pumatay, may dalang 11 buhay. Ang mundo ni Ashen ay biglang gumuho. Hindi, wala akong nakita, kuya. Huwag mo akong patayin. Ang mga mata ni Zhang Qian ay malamig, hanggang buto. Kuya, huwag mo akong patayin, dahil hindi na. May pagkakaila pa, hindi na siya nagkunwari. Gayunpaman, hindi binalak ni Zhang Qian na patayin siya. Sa halip, binigyan niya si Ashen ng 2 pagpipilian. Ikaw, pumunta ka sa pulis. Sabihin mong arestuhin nila ako. Ako ay mananatili dito, hindi tatakas. Hihintayin kita, ngunit isipin mo, ang perang nakuha sa pagpatay at pagnanakaw. Saan napunta, hindi ba't lahat ay ginastos mo?
Hindi ba't sa tingin mo ay makakatakas ka? Paano ka makakatakas? Matapos manakot, si Zhang Qian ay nagsimulang umamo kay Ashen, sinabing dadalhin niya siya sa Yuncheng para magpagamot, at bibigyan siya ng habang buhay na kasiguraduhan sa pagkain at damit. Pagkatapos, kinuha niya sa kanyang bulsa ang 20,000 yuan at inihagis kay Ashen. Sa oras na ito, tiningnan ni Ashen ang makapal na pera, at saka ang mga mata, na kayang pumatay ni Zhang Qian. Sa kanyang puso, ay puno ng pag-aalinlangan. Sa huli, ang takot sa karukhaan ay nanalo laban sa takot sa demonyo. Nagpasya siyang manatili sa tabi ng demonyong ito. Si Zhang Qian ay totoo sa kanyang salita. Sa hating gabi, isinama niya si Ashen sa taxi papuntang Yuncheng. Ang dahilan kung bakit siya nang ahas bumalik sa kanyang bayan ay dahil ang perang ninakaw ay hindi na sapat para sa gastusin ni Ashen sa susunod na buwan. Sa kanyang paningin, ang pinakamapanganib na lugar ay siya ring pinakaligtas. Tiyak na iisipin ng mga pulis na siya ay nakatakas ng napakalayo, tiyak na hindi, siya ay hindi na babalik. Kaya ang seguridad ng Yuncheng ay tiyak na pinakamaluwag. Ito rin ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos. Ngunit, hinding-hindi niya inasahan na sa mismong oras ng kanilang pagsakay sa sasakyan papuntang Yuncheng, ang kanilang sasakyan at ang sasakyan ni Qin Chuan. Nagkasalubong sila nang walang nakapansin sa isa't isa. Marahil ito ang tadhana. Malinaw na napakalapit na, ngunit sa harap ng mata, tila malayo sa abot tanaw. 5 araw at 5 gabing hindi siya nakatulog. Hinalungkat niya ang lahat ng mga record tungkol kay Zhang Qian. At natuklasan niya na ang mabagsik na magnanakaw na ito ay isang ganid. Sa 8 taon, hindi pa siya kailanman tumigil sa hotel o motel. Sa sementeryo lang siya natutulog, at hindi kailanman nakikihalubilo sa mga tao. Mga bangkay lang ang kanyang kasama. Araw-araw, 2 bagay lang ang ginagawa, pagsasanay ng katawan at pag-aaral ng mga paraan upang makapanakit ng tao. Gumawa siya ng isang matapang na desisyon, magtayo ng himpilan sa Yuncheng, bayang sinilangan ni Zhang Qian. Taga Yuncheng siya. Kapag siya'y nasa kagipitan, uuwi siya sa kanyang bayang sinilangan. Bukod dito, si Zhang Qian ay parang daga na tumatawid sa kalsada. Ang buong bansa ay humahabol sa kanya, kaya hindi siya makakatakas ng malayo. Ang pinakamahalaga ay ayon sa kanyang modus operandi. Tuwing kalahating taon, lilito siyang muli upang gumawa ng malaking pagnanakaw, at sa kasalukuyan, ang panahon ay naaayon sa mga pagsusuring ito. Kaya nagpa siya si Qin Chuan na magtayo ng himpilan sa Yuncheng. Ang guro niyang si ay sumang-ayon din sa desisyon ni Qin Chuan. Si Qin Chuan at si Zhang Qian ay sa wakas nagkaharap sa Yuncheng. Pagkatapos ng 8 taong paghabol, gaya ng inaasahan, kinaumagahan, lumitaw si Zhang Qian sa harap ng isang bangko upang maghanap ng bagong target. Sa wala pang 1 minuto, siya nagpaputok, ninakaw ang 70,000 yuan, pinatay ang 2 tao, at binaril. Nasugatan ng isang gwardya. Pagkatapos ng krimen, mahinahon siyang tumakas ayon sa inihandang ruta, itinago ang pera sa isang sako sa ilalim ng tulay, pagkatapos ay mabilis na naglaho. Nang magtatakas siya sa riles ng tren, si Zhang Qian ay hindi inaasahang nakasalubong ang isang pulis na nagpapatrolya. Agad siyang nagpaputok at nagdagdag pa ng 3 putok upang patahimikin. Nang mabalitaan ang pagkamatay ng kanyang kasamahan, agad na hinulaan ni Qin Chuan na si Zhang Qian ay tumatakbo patungo sa bundok Wanyu, at nag-utos na suriin ang lahat ng kamera, mag-deploy ng mga espesyal na puwersa, at hanapin ang bawat lugar. Mahigit 8,000 armadong pulis, kasama ang 23,000 mamamayan na lumahok sa pagpaligid sa bundok. Ang mga puwersa mula sa Xicheng at Zhongcheng ay agarang nagpadala ng dagdag na tulong. Bago umalis, si Qin Chuan ay nagbigay diin na ang tanging layunin ay hulihin ng buhay si Zhang Qian. Walang sino man ang dapat makaapekto sa misyon para lang sa sariling karangalan. Gayunpaman, sa katotohanan, ang lupain ng bundok Wanyu ay komplikado at napakalawak. Sa mga sumunod na araw, wala pa ring nakuha ang pulisya. Si Zhang Qian ay muling naglaho sa mundo. Napagtanto ni Qin Chuan na ang mga karaniwang pamamaraan ng investigasyon ay halos hindi mahuli ang demonyong ito. Kinailangan niyang baguhin ang kanyang paraan. Kaya agad-agad si Qin Chuan nagpadala ng isang kahilingan sa pamamagitan ng network sa kanyang mga nakatataas. Sa aking palagay, dapat maglabas ng isang antas A na warrant. Sa 8 taon, pinaglalaroan na tayo ng lalaking ito. Sa 8 taon, paulit-ulit, nakakaligtaan natin ang mga pagkakataon. Minsan may kapalpakan dito, minsan, may kapalpakan doon. Ngunit ang lahat ng kanyang mga pakana, sa pag-iwas sa investigasyon ay nakatuon sa mga ahensya ng seguridad, ng pamahalaan. Gayunpaman, hindi niya kayang kontrahin ang mga mamamayan.
Pagkatapos mapagtibay ang plano, pinabilis ng pulisya ang pagtugis. Ang media, sabay-sabay na nagulat. Ang premyo ay itinaas sa 50,000 yuan, na naging dahilan upang maging target si Zhang Qian, na hinahabol ng buong lipunan. Ngunit sa halip na magtago, ay matapang siyang lumitaw sa isang shopping mall. Isang babae ang nagkataong nakakilala sa kanya. Inihambing ng babae ang warrant at agad na sumunod. Sa ground floor, nawala na si Zhang Qian, kaya, mabilis siyang nagulat sa pulisya. Agad na ang pulis, kumuha ng video mula sa camera at nagpadala ng mga larawan sa himpilan. Sa pamamagitan ng pagsusuri, kinumpirma nila na ito nga si Zhang Qian. Ngunit sa video, si Zhang Qian ay gumagamit ng telepono. Isang mapagmasid na pulis ang nakaramdam ng hinala, na si Zhang Qian ay hindi kailanman gumamit ng telepono. Ito ba talaga siya? Hindi alam ng pulis. Sa gawaing investigasyon at paglutas ng kaso, kailangan pang patunayan. Sinubaybayan ng pulisya ang signal ng telepono ni Zhang Qian at nalaman nila na gumagamit siya ng SIM na hindi rehistrado, na nakikipag-ugnayan lamang sa isang tao na nagngangalang Jiang Maizhen, na kinilala bilang kanyang kalaguyo. Kapansin-pansin, may nakatakda silang engkwentro sa ika-14 upang gumawa ng isa pang krimen. Agad na si Qin Chuan, tinawag ang lahat ng mga unit upang ilunsad ang plano, at humiling ng pagpapakalat ng hindi bababa sa 300 pulis. Ang mga pulis na nakasibilyan, batay sa huling posisyon ng senadoryas. Napagpasyahan ng mga pulis na kinaumagahan, si Zhang Qian ay talagang malamang nalalabas sa Song Shopping upang ipagpatuloy ang paggawa ng krimen. Sa hating gabi, higit sa 300 pulis na nakasibilyan, ang tahimik na umalis ng 3:00 ng madaling araw. Ang buong pangkat ng mga nakasibilyang opisyal ay nasa posisyon na ng pagtambang. Umaga, 6:32, si Zhang Qian ay talagang lumitaw at nagsimula ang kanyang huling pangangaso sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, ang pagkakakilanlan sa pagitan ng mga ngaso at biktima ay ganap na nabaligtad. Sa una, ang lubos na mapagmataas na si Zhang Qian ay hindi man lang napansin ang panganib. Lahat ng mga pulis na nakasibilyan ay sumunod sa utos ni Qin Chuan, ganap na huwag lumapit at magtanong, ganap na huwag sundan sa buong daan. Sundan lamang ng isang maikling distansya at agad magpalit ng tao. Ngunit ang pagiging alerto ni Zhang Qian ay itinuturing na lubhang nakakatakot. Tuwing ilang 10 metro, siya ay lilinggan upang tingnan ang likuran. Sa tuwing darating sa interseksyon, tiyak na titigil siya at tititig ng mabuti. Hihintayin niya ang lalaki sa likuran na ganap, mawala sa paningin bago siya mapayapang tumawid sa kalsada. Sa pagkakataong ito, ang mga humalili ay 2 pulis, mula sa istasyon ng pulisya sa zonang may mataas na teknolohiya. Lalo silang lumapit kay Zhang Qian ng napakabilis at napansin ang abnormalidad, ngunit hindi siya nang ahas kumilos ng padalos-dalos. Sa pag-iisip, binilisan niya ang kanyang hakbang upang makahanap ng pagkakataon na makatakas mula sa pagsubaybay sa likuran, ngunit ang paglalaro ng tadhana sa sandaling iyon ay naging katotohanan. Isang Zhang Qian na pamilyar sa lupain, tulad ng kanyang palad, ngunit siya ay napabaligtad sa kanal. Siya ay tumakbo ng diretso sa isang patay na dulo. Matapos ang putok ng baril, ang magnanakaw, na kilalang may dalang mahigit 12 buhay ay binaril ng mga pulis, at napabagsak sa lugar, na nagwakas sa kanyang makasalanang buhay. 8 taon ng pamumuhay sa pagtakas, maingat na pagkalkula, nang hindi mabilang na beses, sa wakas ay bumagsak na patay, dahil lamang sa isang sandali ng pagkasindak na walang labasan. Ito rin, ay tumutugma sa lumang kasabihan, ang lambat ng langit ay malawak, manipis ngunit mahirap makatakas. Dito ay tiyak na pupurihin ang mga detalyadong may pagmamalasakit ng film crew, ang posisyon ng pagkahulog ni Zhang Qian sa pelikula ay isa sa isa. Sa mga imahe ng eksena na muling nilikha, ang aktwal na eksena ng ang orihinal na kriminal na si Zhu Kahua ay napuksa. Sir, nabaril namin si Zhang Qian. Sabihin muli, ang tao ay napuksa na nabaril namin si Zhang Qian. Mabilis na tumakbo si Qin Chuan sa pinangyarihan, nakita si Zhang Qian na nakahandusay sa lupa, ang bato ay mabigat na dumidiin sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Sa wakas ay naibsan ang pagtugis sa salarin sa loob ng 8 taon. Ngayon sa wakas ay makapagbibigay na sa mga pamilya ng mga biktima ng isang kasiyasang sagot. Pagkatapos, sinimulan ng mga pulis ang pamamaraan ng pagtutugma ng ebidensya sa pinakamataas na pamantayan, forensic, DNA at pagtutugma ng fingerprint, pag-verify ng daanan ng bala at armas na sarado sa bawat antas. Malinaw na ebidensya ang hamarang sa lahat ng kaina-hinalang punto. Sa wakas, tinawag ng mga pulis ang ina ni Zhang Qian upang kilalanin ang bangkay, ngunit sa mukha ng matandang babae ay walang kahit anong kalungkutan. Sa kabaligtaran,
ang kasintahan ni Zhang Qian na si Jiang Maizen, sa una ay matigas ang kanyang saloobin. Matigas at matatag na tumangging makipagtulungan, hanggang sa si Qin Xuan ay nagbunyag ng isang nakamamatay na katotohanan na tumatagos sa puso, kung tulad ngayon, kung nagawa niyang papuntahin ka sa bundok Namsen upang itago. Doon, ibigay ang baril na iyon sa kanya, alam mo ba? Pagkatapos makuha ang baril na iyon, ano ang gagawin niya? Alam mo ba, papatayin ka niya. Ang susunod na target na handa niyang patayin ay ikaw. Sa kanyang puso, ano ka ba, isang biktima lamang, ang mga salitang ito ay parang isang kutsilyo, na matalas na tumusok sa huling ilusyon ni Jiang Maizen. Siya, na dati ay nag-isip na nakahanap siya ng matatag na suporta. Sa huli ay isa lamang kasangkapang itinatapon ng demonyo. Ang psikolohikal na hangganan niya sa sandaling iyon ay gumuho. Sa wakas, si Jiang Maizen, dahil sa pagkukubli sa isang kriminal at iba pang mga kaso, ay hinatulan ng 5 taong pagkabilanggo. Hanggang dito, ang kaso ng 8 taong mapangahas na magnanakaw na si Zhang Qian, sa wakas, ay naglagay ng tuldukan. Ang katotohanan ay nagpapatunay, ang Zorro kahit gaano katuso ay hindi kayang talunin, ang bihasang mga ngaso. Ang krimen gaano man kabangis ay hindi makakatakas sa napakalawak na dagat ng digmaan ng bayan.